So, ayan. Kung wala na, nais mag-share na. Dumako na tayo sa mahalagang parte ng ating pagtitipan ngayong araw. Ang Word of God. Yes, Lord. And isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mas tayo po tayo para sa pagbasa ngayong umaga ito. Mula sa sulat ni Moises sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Basahin natin. Nang pasimula pa, ay nilikha na ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis sa panyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at pinikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Wala na? Wala na. Manalangin tayo. Yes, Jesus, hallelujah, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, O God, pinapasalamatan ka namin, at pinadapilan ka namin, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat sa iyong pag-ibig, O God, na dinakong po ang lahat ng mga anak mo na naririto upang papurihan at pasalamatan, Panginoon. Ano man po ang karamihan na nakita mo sa mga puso at isip, O God. Linisin mo po ito, Panginoon. Maghari ka, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-lead, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, mula simula hanggang sa katapusan, O God. Lalo na po, Panginoon, sa likod mo na gagamitin ngayong umagang ito, God. Hinihiling ko po, Panginoon, na ikagulo po ako sa iyong likuran. At ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang siyang lumabas, Panginoon. Gamitin ko lang po, Panginoon, ang aking mga labi, Panginoon, at ang buong senses ko, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang makita, Panginoon, ngayong umagang ito. Linisin mo po ako, Panginoon, mula sa aking puso, Panginoon. Hiling ko po ang iyong pasensya, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na pukura mo po ng libo-libo mong anghel ang lugar na ito, Panginoon. Ano man distraction, Panginoon, ng kaaway ay hindi po makapanaig. Kundi ikaw lang, O Diyos, ang aming maramdaman, Panginoon, at maunawaan, Panginoon. Send your wisdom, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ang nais mong itulong ngayong umaga ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. And magsipo tayo. At pag-usapan natin itong napakahalagang sulat ni Moises. So, ang sulat ni Moises, no? Mula siya sa Genesis, Exodus, Levitico, yung five na sulat ni Moises na kung saan hindi pa isinisilang si Moises pero isinulat niya ito, no? So, Genesis chapter 1 verse 1 to 2 ay napakahalaga ito sa isang tao. So, bakit ito po yung ating pag-aaralan ngayon? Kasi kung naalala nyo, last week ang ating topic po ay tungkol sa pagiging bagong nilalang. So kapag bagong nilalang ka, makikita sa iyong pagkatao kung ano talaga ang iyong, ano ang natutunan mo. Ano yung view mo sa God. Ano yung pananaw mo. Ano yung knowledge mo tungkol sa ating Panginoon. Dahil sa isang tao, doon mo makikita ang kanyang tunay na pagkatao, kung ano yung view na meron siya. Yung pagkilala niya sa Diyos, no? Kung ano yung pagkilala niya sa Diyos, yun yung view, yun yung character na may isa sa buhay niya. No? Kung ano yung natutunan niyo, yun yung may isa sa buhay niyo hanggang sa paglaki. So, ito, ano ba yung view ng ating Panginoon? Ano ba yung Christian view na pag-aaralan natin ngayon? So, ano yung effect nito sa tao kapag ikaw, iba yung view mo at yung view na totoo? No? Kaya marami nagsulputan ngayon ng mga iba-ibang relihiyon. So, itinuturo ka lang sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Kaya, nagkakaroon ng misunderstanding or miscommunication, no? Kasi, hindi sila nagkakatugma-tugma ang kanilang at iba yung view ng isa pa. So, ano ba yung tinuturo ni Moises sa Genesis chapter 1? So, yun nga, no? Marami sa atin, tumandaan na lang. Iba yung pananaw, iba yung pakilala sa Diyos. Meron nga, walang Diyos na pinikilala. Basta ang alam niya, ano ba ang, meron na may lumapit sa akin, Pastora, ano ba saan ba ako nagmula? Bumalik ko sa iyo, no?
Tanong ka sa akin, ikaw ang tanda-tanda mo na, hindi mo alam kung sinong nanay at tatay mo. So, joke lang. So, hindi niya alam kung ano, bakit may pulot, bakit may araw. No? Katanda-tanda niya, alam niya, basta sumipol na lang itong mga to. Wala siyang alam sa Diyos. So, ito po yung ating pag-aaralan ng mga prong title. In the beginning, God created the heaven and earth. Yung pong title. In the beginning, God created the heaven and earth. So, pag isa-isain natin, first point, in the beginning, second point, God created, and third point, the heaven and earth. So, napakadaling tandaan, no? God created the heaven and earth. In the beginning, God created the heaven and earth. So, ano ba yung in the beginning? Sa pasimula, no? So, sa pasimula pa, ano ang meron sa pasimula? Gaganapin pa lang, gagawin pa lang. Ha? Yun. Una, sa pasimula pa, nandun na ang ating Panginoon. Sa pasimula pa, wala pa. Kumbaga, planning. Naalala niyo yung planning, no? Kumbaga, wala pang nagpo-form. Malinis pa. In the beginning. So, first event in Hebrew chapter 11, verse 13, pakibasa nga. Ano yung first event? Sa Hebrew chapter 11. Listen. Kita na? Hebrew chapter 11 verse 13. Opo. Nakita na? Sige. Silang lahat ay namatay ng may pananampalataya. Hindi nila nakamtaan ng mga pinangako ng Diyos, ngunit tanaw nila iyon mula sa malayo at inuring na tanggap nila. Hindi ba? Ang kailangan nila nga sila yung mga Hebrew 11. Oo. 13. Tama ba? Pakiulit. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi na Okay. Dahil sa pananampalataya natin, nung naunawaan natin, yung mga bagay na wala ay naunawaan natin mula sa ating pananampalataya. No? Kaya yung meron ngayon, bunga yun ang ating pananampalataya na, kumbaga, ito ay created ng ating Panginoon. No? So, in first event, walang-wala pang lahat ng meron. Naalala niyo, kapag meron kayong plano, no? Kapag may plano kayo, anong meron? Kumbaga, shadow pa lang siya. Pinipicture na pa lang. Ito ang naaaring mangyari, ito yung gagawin natin, ito yung ito yung kahihinatnan, no? Yun yung in the beginning. So, ito yung origin of heaven and earth. Dito natin malalaman sa in the beginning, no? Na ito yung original na gawa ng langit at lupa. Diba sa first point, the verse, anong sabi doon? Pakibasa. Genesis, pakibuksan ang inyong mga Biblia sa Genesis chapter 1. Napakadali lang. So, origin of heaven and earth. Pakibasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, di mo bumabalot sa kalaliman at tumikilos. Ang Espiritu ng Diyos ay babaw ng tubig. Okay. So, sa pasimula, nilikha ng Panginoon ang heaven and earth. So, tanda natin, heaven and earth, ang nilikha ay ang nilikha ng ating Panginoon.
No? So, in Revelation chapter 4, verse 11, pambasa. Pahayag chapter 4, verse 11. Aming Panginoon at Diyos, ng kalwalatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Okay. So doon, no? Doon nalikha ang heaven and earth sa pamagitan ng pagplano ng Panginoon from the beginning. So may mga sumupot na, no? Dahil nasa ang iba-iba ngayong view, may view na, ewan ko kung saang view yan, kinuha. Yung iba namang view ng mga ganyan, hindi na base sa Biblia, no? So, ang lumalabas na view ngayon, kapag ikaw ay worldly, saan nagmula ang tao? Kay Charles Darwin, no? Nagmula sa unggoy. Hindi ko kaya tanggapin yan. Hindi naman ako munggang unggoy, no? Kayo ba, kaya niyo tanggapin? Oh, no? So, meron mga views na lumalabas na gano'n. At meron din lumalabas na ang view nila na ang mundo ay pag-aari ni Satanas. No? So, ano ba yung the beginning nito? So, malinaw po na from the beginning, ang Panginoon, no, nagplano para makasama natin, ma-friendship natin, siya. No? Na kung saan creation was born natin. Kumbaga, ang creation na to, kayo, no, wala pa. Wala pa kayo, pero nandoon na nakaplano na yung salvation. Imagine, no? Alam ng Diyos na magkakasala na pala ang tao. Kaya, bago palikhain, alam na niya, itong taong ito, ilalagay ko dito sa aking creation. At ito ay magkakasala. At alam mo na alam na kung sino magliligtas. No? In the beginning. So, napakaganda ng plano ng Panginoon sa simula't-simula pa. So, malinaw po, tandaan po natin na wala pong ibang creation, wala pong ibang gumawa niyan, kundi ang ating Panginoon. No? Wala pong ibang nais ng Panginoon, no? Bakit nilalang niya ang mundo, ang heaven and earth? No? Para kanino? Para sa kanyang mga anak. Kanyang mga anak, no? Ibig sabihin, para sa kanyang mga anak. Wala dapat doon hindi anak. No? Kasi pag hindi ka anak, yun yung hindi ka sumusunod sa Panginoon. Yun yung hindi mo kinikilala ang ating Panginoong Yesus na Diyos. No? Wala siyang nilalang na gano'n. Pero create niya ito dahil para sa kanyang mga anak. So from the beginning, no, ito na yung event. Ito na yung event. Lilikhain na ng Panginoon yung langit at lupa. So, ano bang ginagawa ng Panginoon before the creation? Meron mga nagtatanong doon, ano naman nangyari sa theology? Maraming mga doon. Maraming mga sutil na mga estudyante, no? Ano naman ginagawa ni Lord bago mag-create ng mundo? So, hindi ko alam. Pero, ang sabi nila, kine-create daw yung hell para doon ilagay yung mga taong mga pilosopo. No? So, nung event na to, yung event na nilikha na ng Panginoon, first day, ano yung unang nilikha ng Panginoon? Lupa. Yun yung kabuuan. The beginning of the heaven and earth. Bakit? Basa nga. Sa chapter 1, verse 1 or 2. Oo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang huli sa kanya. Hindi magbubalat sa laliman at sumitibag sa Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sige, next mo. Isa pa. Oo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Okay. So sa first day, ano yung unang nilikha niya? Liwanag. Liwanag. So malinaw, no?
unang likha ng Diyos, ang plano ng Diyos ay likhain ang heaven and earth. Pero, first day, ano yung unang nilikhaan niya? Para mabuo ang heaven and earth. Malinaw ba? Nung hindi, so, ang plano ng Diyos ay lilikhain yung heaven and earth. Pero ano yung una niyang kailangang likhain? Yung binasa ni Rafael. Light, no? Let there be light. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. No? Kasi dilim ang bumabalot, no? So, paano makikita ang magandang creation kung walang liwanag? So, ang unang plinano ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Nang sa ganon, mabuksan, makita at mapanaw niya ang ang plano na kanyang gagawin, heaven and earth. Pangalawa, ano yung nilikha ng Diyos? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang magabi. Okay. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Okay. Hinati niya ang kalawakan, universe and ano ba? Water, no? Kaya tayo, no, napapaligiran ng tubig. Pero napakatalino talaga ng Panginoon, no? Bakit tayo ay nananatiling hindi lumulubog, no? Samantalang napapaligid ang tubig at saan man, no? At walang kang ikikilos kundi puro tubig ang universe. So sa third day, ano pa ang third day? Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabihi at mga punong namumunga. So yun, yung third day, ay sabi niya magkaroon ng mga halaman o mga vegetables na pwedeng pakinabangan ng kanyang special creation, no? So, malinaw na sa third day, nagkaroon na ng mga halaman, mga lahat ng mga greens na makikita mo ay nilalang na ng Panginoon. At nasiyahan siya doon, no? Bawat ginagawa niya ay natuturoon siya ng wow, okay to, effective to, maganda to, no? Kaya nasisiyahan ng ating Panginoon. Pang-apat, Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tangalaw sa langit upang mabugot ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon, at kapistahan. okay, so nagkaroon na ng mga bituin, moon, no, sa gabi, at sa araw naman nagkaroon ng sun and, no, sa umaga. So nagkaroon na ng mga clouds, no, sa umaga. Yun yung pang-apat na araw. So nasisihan ng Panginoon everyday na kanyang ginagawa. Napaka-busy niya in that time. Yun yung from the beginning of the event. No? So yun yung original na pagkagawa ng Panginoon sa heaven and earth. Kaya wala pong sasabihin, kapag ikaw ay Kristiyano, no? Alam mo na kung saan nagmula. Pag tinanong ka, saan ka nagmula? Hindi yung pilosopo, saan ang itabay ko? No? Saan ka nagmula? Ikaw ay nilalang ng ating Panginoon, no? Bilang maka-fellowship doon sa kanyang ginagawa na heaven and earth. So, tayo yung owner, no? Tayo yung owner ng heaven and earth. Pero bakit ang nangyari? Naging pag-aari na to ni Satanas. So, sa mga susunod na ating mga topic, no? Kasi sisimulan na natin to from the beginning, no? From the beginning pa rin. So, from the beginning of the Bible, sisimulan natin to kasi kayo nga ay mga bagong baptized. Kung ikaw ay mabuhay pa hanggang matapos ang ating pagtatalakay ng buong Biblia, ay hindi, alam mo na kung ano yung ibig sabihin ng Biblia. So, para saan ang Biblia? Hindi ito para sa iyo, no? Ang Biblia ay ito yung pagpapakita kung sino ang Diyos, no? Para malaman mo kung sino ang Diyos, ano ang mga ginawa niya. Para maunawaan mo, ma-discover mo kung ano ba ang meron. Kung bakit ako nandito. Kung sino may lalang sa akin. No? Yun po yung Biblia. So, why? Bakit ka nilalang?
bakit gagawin ng Panginoon to? At bakit? Sa tingin niyo, bakit ginagawa ng Panginoon o ginawa yung God created the heaven and earth? So, bakit niya ginawa ito? Para Para may magpuri sa kanya. magpuri sa Kanya. So, ginawa niya ito kasi ito yung plano niya, no? Ito yung plano niya na maka-fellowship niya balang araw. No? So, in the beginning, wala pa mang hugis, wala pa mang anyo ang lupa, no? Nandoon na yung revelation ng ating Panginoon. Yun na siya yung may likha ng lahat ng ito. Siya yung may plano ng lahat ng ito. No? Napapasimulan niya ito kasi meron siyang purpose. Kaya nga gumagawa tayo ng isang bahay, no? Kasi may purpose. Ay, ito'y gagawin kong kwarto, gagawin kong kung ano yung plano, no? So, may purpose ang ating Panginoon kung bakit niya ginawa ang heaven and earth. Sa pangalawa, sino ang may lalang nito? God created, no? Pangalawang points natin. Tapos tayo sa in the beginning. So, God created. Malinaw po na ang ating Panginoon ang may lalang nito. Ang tawag sa kanya, sa Hebrew, Elohim. O anong ibig sabihin nito? God, no? Elohim is a plural. Ano yung plural? May plural, may singular. Ang singular, ano? Single. Ang plural, Maramihan. so ibig sabihin, more than one. So, Elohim means one God, pero meron tatlong person nung time na yon. So, bago pa pasimulan ang mundo, no? Meron ng God na tatlo. Isang God, pero tatlong person. Malinaw ba? Isang Panginoon, pero tatlong persona. Ang God Father, siya nang nagbigay ng doon sa kanyang anak na siya yung nagbibigay ng salvation sa kanyang mga nilikha. At yung Holy Spirit ay winidraw from the Son, no? From Jesus. Winidraw yung kanyang nagmula doon sa kanyang anak na si Jesus, no? So, there is only one God. This creation describes out of nothing. It does not express God's sovereignty and power. So, ito yung hindi niya ipinapakita dito na yung kapangyarihan ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi man lang ito nakapagbigay ng stress sa kanila, kundi ito yung ipinapakita niya na ito yung kakayahan ng Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat. No? So, impossible to express majesty. Possible to express majesty. So, ito yung pinapakita nila na ang Elohim, ito yung ipinapakita ng kapangyarihan o majesty kingdom ng ating Panginoon. So, ang langit at lupa, no? Gagawin nila as in kingdom ng Diyos. So, si Moises, yung sumulat nito, si Moises ba nilalang na from the beginning? Hindi pa. Ha? Sinasabing hindi pa. Sinasabing nilalang na. Hindi pa. So, tama. Inaano ko lang kayo kung talagang aware kayo o gising ba kayo o tulog. So, bakit naisulat ni Moises ang Revelation na from the beginning, wala pa naman siya doon? Pinautot siya ni God. What do you think? Ha? Yes, no? Kaya nga ang Biblia ay
inspired by the Holy Spirit, no? Sinusulat niya, pero ang Holy Spirit ang nagdidikta sa kanya. No? So, ang dami pang nagdaan na mga generation bago si Moises, bago niya naisulat ito. Kaya nga, ang Biblia ay napaka-special book. Hindi siya ordinary book, no? Kundi ang may written nito ang ating Panginoon. Kaya yung sinasabi nila, hindi naman ako naniniwala sa Biblia kasi ang Biblia ay papel lang yan, o ano. Pero ang sumulat niya ay ang ating Panginoon. Second author lang, si Moises, hanggang yung mga iba pang mga sumulat, mga second author. Pero ang author nito ay ang ating Panginoon. So, lahat ng nangyayari sa mundo ay babalikan natin ang Biblia. So, in Romans chapter 5, verse 20 to 21, okay? Romans chapter 5, verse 20 to 21. Ang magkaroon ng kautosan, lumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano nang naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, din naman ang paghahari ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Okay. So si Moises ang nagre-represent na sinners ng mga Israelites. Naalala niyo mga Israelites? Sila yung mga disobedience people, yung unang persons ng ating Panginoon na galing sila sa pagiging slave ni kay Paraon, di ba? At kinuha nila, hinango ng Panginoon ang mga Israelites nito, kasama na doon si Moises, no? Siya yung nagre-represent doon sa mga chosen people of God, no? Sila yung nagre-represent ng mga pinili ng Diyos, si Moises, na ni-reveal bilang isang makasalanang tao. No? Pero siya pa yung sumulat ng Genesis. Genesis, no? So, ito yung binasa ni Rafael kanina, na kung saan dito na nagsimula ang pagiging makasalanan ng tao from the Israelites, di ba? Bakit? Because of, saan nagsimula ang disobedience? Right? Eto tsaka daan, matatalino pala sa mga to, no? So, nagsimula sa pag-disobey ni Eva, no? Dahil natukso siya ni Ahaz, no? At nag-transfer doon kay Adan. At doon na sa generation hanggang sa kanilang mga anak at hanggang sa mga Israelita, hanggang sa mga Gentiles na kasama natin. No? Tayo na, hindi tayo kabilang sa mga Israelita, pero kabilang tayo sa mga Gentiles o mga makasalanang tao. Pero, no, dahil si Moises, no, siya yung nag-represent, siya yung nireveal ng Panginoon kung gaano ka makasalanan ng tao, pero sila yung inalayan ng heaven and earth. Sila yung dapat magmana ng heaven and earth. Pero dahil sa pagkakasala, disobedience ng tao, naging makasalanan na ang mundo at sino na ang namayani. Kapag naalala niyo yung ating Bible study dati, kung sino yung pinapakain mo, sino yung pinapalakas mo lagi, yun yung magiging kalakasan. Kaya nga ang mundong ito, nilalang ng ating Panginoon, no? Pero sino ang naging malakas na mayani ang kasamaan dahil sa disobedience? So napalayas na ang ating Panginoon na kung saan siya yung owner ng heaven and earth, hindi na siya kinilala. Bakit? Ang kinilala na yung kasamaan. Dahil itong kasamaan na ito, sino na mayani? Ang kinilala nila ay si Satan na. Kaya yun na ang worship sa world na to. Nakalimutan na yung totoong lumikha ng mundo. Kaya nga marami ng question, saan ako nagmula? Saan ako nagganto? So ano na nangyari sa mga Israelita? Di ba? Nag-worship na sila ng mga Roberto. Nag-worship sila ng mga dahil na walang kaalaman na, no?
Dahil hindi na nila alam kung sino ang totoong lumikha, ito nang sumisibol na puno, worship ng mga Israelita. Bakit? Naging foolish na sila. No? Wala na silang alam-alam na Diyos na totoong lumikha nito. Kaya ang ginawa nila na bawat naglalakad, merong lugar nga sa ibang bansa na unggoy, worship nila. Dahil ito raw yung nag-transfer daw yung mga kaluluwa ng kanilang mga kaninunuan. At yun ay hinahayaan nilang tumatay itong mga unggoy na to. Dahil ito ang kanilang God. Meron mga increase, mga hinahayaan nila kasi yun daw yung God nila. So kung bakit naging foolish na yung tao? Kaya hanggang sa ngayon, hindi alam ang katotohanan kung saan ba siya nagmula. Kaya may mga question na saan ba ka naggaling? Lalo na yung mga walang hilig doon magsinta, walang mga paniniwala, no? Kaya hindi niya alam kung saan siya nagmula. Basta kung ano tinuro sa kanya, magmula sa mga pagkabata niya, yun na ang natutunan niya. Pero hindi niya binalikan yung Biblia. No? So napakalinaw na ang Biblia ay nagre-reveal ng kapangyarihan ng Diyos. Nire-reveal kung sino siya, kung ano kakayahan niya, kung paano ka nabuhay, kung paano humihinga ka ngayon. No? Di ba humihingahan niya? So hiningahan niya, bakit? Ano sa tingin mo? Bakit ka hiningahan ng Diyos? Para mabuhay. Ha? Yung sinasabi ko eh. Bukod doon, anong gusto ng Panginoon? Bakit binigyan ka ng hininga? Bakit create ka niya at hiningahan ka niya? May purpose ang Diyos. Bakit? Ha? Ha? Sambahin sa inyo. Meron pang mga purpose ng Panginoon kung bakit binigyan ka ng hininga niya. Ha? Dahil ang buhay niya ay nandoon, ay galing sa Diyos. Bakit, ano yung purpose kung bakit hiningahan ka ng Diyos? Okay, ano pa? So, hiningahan ka ng Panginoon kasi bakit? To speak. To speak His word. No? Kung bakit itong hininga na ito, binigyan ka ng hininga para isuwalat mo. Binigyan ka ng buhay para sabihin mo kung sino siya, kung ano yung ginawa niya, kung ano yung mga natutunan mo sa kanya, na siya yung ama niya, ama mo na nagligtas sa iyo. No? That is the purpose why Jesus gave you birth. No? Binigyan ka ng birth ng Panginoon para hindi mo suluhin, hingahin mo lang, kundi binigyan ka ng hininga para i-share mo sa iba. No? Binigyan ka ng hininga para ibahagi mo ang kapangyarihan niya. Malinaw na yun. No, hindi lang buhay, kundi ang pinakamahalagang purpose ng Panginoon. Kung bakit ka binigyan ng buhay, hininga ngayon. Kasi gusto niya mag-share ka ng salvation para sa iba. Bakit? Bakit kailangan mong mag-share ng salvation? Kailangan ba ng Lord na kayong lahat ay masave? Alam mo, ang Panginoon na lahat tayo. No? Lahat tayo pinili niya. Pero, no, walang matatawa ang Diyos. Meron ka pa rin free will, no? Meron ka pa rin kapangyarihan mag-desisyon sa buhay mo. Pero, no, kung bakit niya gustong i-share mo ito, kasi kawawa itong mga taong na mamamatay papuntang impyerno. No? So, naawa siya sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Hindi naawa siya sa iyo kasi kailangan ka niya. No. Hindi kailangan ng Panginoon yung kung ayaw mo. Pero, ginawa ka nga niya, no? Ginawa ka nga niya. So, ibig sabihin, mahal ka niya. Hindi yung pang sarili niya, hindi gagawin ko to, akin na to eh. No? Kaya ng Panginoon na tayong lahat isave. Pero, nandoon pa rin yung free will natin. No? Kawawa siya pag namatay na ganyan. Napapunta ng tierna. Kaya nga, huwag mong suluhin yung naibigay sa'yo. Kaya binigyan ka ng hininga ng Panginoon, no?
binigyan ka ng hininga para i-share mo sa iba para sila ay naligtas din. Kaya praise the Lord, palakpakan natin sa buhay ni, ano pangalan ito, si Jerome, no? Praise the Lord, no? Jerome, patuloy ka kasi minamahal ka ng Diyos. So may purpose kung bakit ka nandito. Ginamit lang ang taong nag-share sa'yo para makilala mo ng gusto ang ating Panginoon. So malinaw po, no? Na from the beginning, nilikha niya ito na para sa tao. Kundi, ang tao na dahil sa pagkakasala ng tao, nakalimutan na yung tunay na lumikha dahil sa pagkakasala. No, kaya tingnan mo, yung mga taong isang pamilya na hindi nakakilala sa Panginoon, pag tinanong mo ang bata, hindi nila masagot yun kung saan nanggaling ang Diyos. Saan nanggaling sila. Alam ko, sumama ko, no? Nanggaling ako dito, saan nakapako. Pero hindi niya alam kung paano nagsimula, no? So, napakabuti ng Panginoon kung bakit narito kayo ngayon, no? Para ma-straight nyo yung inyong view. Yung inyong mga natututunan tungkol sa Diyos na malinaw na ang ating Panginoon ay hindi mo pwedeng sambahin dahil lang doon sa mga puno ngayon, dahil lang sa mga creation, no? Magandang view. Magandang view ng parang paraiso. Sasabihin na ng mga mangmang, yung lugar nito ay banal. Kabanal-banalan na. Kahit wala naman sinasabi sa Biblia. No? So, maraming mga foolishness na umiiral dahil sa hindi pagtanaw doon sa katotohanan tungkol sa Biblia. No? So, malinaw na po na kayo ay mga bagong nilalang, kayo ay bagong mga anak ng Diyos, malinaw na natutunan nyo na ang puno na yan ay create ng Panginoon para sa inyo, para sa atin, para meron tayong makain. No? Kaya nga, kahalagahan, hindi maging ganid. Yung iba, mga sakin. Kung may mga puno, anong ginagawa? Para lang yumaman. No? Pinuputol para sila ay yumaman. At yung mga i-discover, sabi ng Panginoon, i-discover niya yung nilalang niya, yung mga minerals, pero ang ginagawa, pinuputol na sa lalo na pag politiko. Bilhin mo na isang island kasi meron kang gagawin. Pero hindi yun para sa iyo lang, kundi para sa lahat sa kanyang mga nilikha. So, God created, malinaw na ang Panginoon ang lumikha ng plano ng universe, ng plano ng heaven and earth. So, isang God, tatlong person. Father God, Jesus, and the Holy Spirit. So, winidraw ng Diyos, no? Ang ating, winidraw ng Holy Spirit from Jesus ang kanyang plano, no? At ang ating Father God naman ay binigyan ng plano si Jesus para ano yung plano kay Jesus? Para hindi na naman gumagana. Safe. Ano yung plano ni Jesus? Safe. To redeem people, no? Para iligtas ang tao. Yun yung plano niya na from the beginning, meron na silang mga purpose. No? Ikaw yung magliligtas dito. Hindi pa man nalalala ang tao, no? Nandun na yung plano, ikaw magliligtas. At ikaw yung Spirit yung siyang magiging fellowship ng sangkatauhan. No? Ganun ka, perfect ang kanilang creation. Advance. So, biblical view of God, reveal the high view of God in Genesis gives us crystal clear. So, malinaw, no? Pag binasa mo ang buong Biblia, ito yung makakasagot sa inyong mga katanungan. No? Saan ba nagmula ang lolo ko? Totoo bang may malakas at maganda? Totoo bang meron mga tiyanak, no? Lahat ng questions mo, doon masasagot. Sa Genesis. Alaman ni No? At totoo ba na kailangan sambahin natin ang Diyos? So, nire-reveal kung sino ang malikha ng Diyos. Kung sino ang malikha ng heaven and earth. So, malinaw na mga creation lang nito, creation lang yung mga wino-worship ng mga sangkatauhan ngayon. Pero, isa lang ang dapat ay i-worship, yung ating creator nag-create ng heaven and earth. No? Kaya,
Kung nagiging wrong worship na kayo, nagiging wrong worship na yung iba. Bakit? Kasi iba na yung sinasamba. Dahil sa ka-foolishness, kabubuhan ng isang tao. May nagturo ng ganito, ayun, may ibang religion na nagpunta, ay, alam niyo ba na ang mundo ay, meron yata pumunta dito na hindi ko maintindihan. Nagturo siya sa akin. Hindi ako nagpapakilala na ako ay pastor. So, sabi niya, alam mo ba na ang mundong ito ay, ang may-ari ay si Satanas? Sabi ko, nandun naman ako. Sa ngayon, no, si Satan na. Pero, sabi ko, sino ba ang nag-create nito from the beginning? Ayun. So, iba yung view niya. So, actually, no, ang nagano na talaga, na may-ari, si Satanas na. Pero, doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Tayo ngayon, no, napapabilang sa karian sa gitna ng mga asong gubat. Ano ibig sabihin mo? Tayo ay napapabilang sa kaharian ng Diyos na nasa paligid ay mga asong gubat. Kasi nandito tayo sa mundong makasalanan. No? Pero tayo ay nandoon pa rin nangingibabaw ang kingdom ng Panginoon na kung saan ang totoong kalaman ay meron pa rin hope. Ito ang ating Panginoon. Na hindi tayo maano sa gitna ng mundong makasalanan ito. Bakit? Merong Diyos na umahawak sa atin. No? May Diyos na nagmamahal sa atin at hindi tayo pabayaan sa gitna ng kalungkutan, problema dito sa mundo ito. So malinaw na, no? Na in the beginning, ang nilalang ng Diyos, binano ito, no? Binano ito para sa atin, na kung saan ang Diyos ang may lalang ng lahat ng ito. At dito na tayo sa last, kung paano naisagawa yung heaven and earth. Tatanungin ko ulit kayo. Ano ba yung unang nilikha ng Diyos? Liwanag, no. Ginawa ng Diyos ang liwanag dahil ito ang plano niya na mabuo yung heaven and earth. So, dito na nilikha na. Nandito na yung event, no? Ito na on process na. No, yung kanyang event na kung saan ang from the beginning of matters in the universe. So sabi nga ng mga astronomers, no, ang ating daw, ang galaxy daw ay 100,000 years kung lalakarin mo ang lawa. 100,000 years. Buhay ka pa ba nun? Hindi nga, no? Tapos, 600 trillion miles and 1,000 stars. Imagine, no? 600 trillion miles. Tapos, 1,000 ang kanyang stars. Ganun kalawak ang ating universe. Ganun ganda yung nilikha ng Panginoon. Kaya hindi nyo matatapos na nga rin ang buong mundo kung kayo ay mag-start na maglakad ngayon sa buhay nyo. Sigurado, no? Tigil ka na bago mo naikot ang buong mundo. Dahil huwag nyo nasahin na ikotin ang buong mundo kasi napakalawak po. Aabutin na ng huling hininga mo bago mo pa maikot ang buong mundo. Kaya sila gusto magplano. May naririnig ako dyan. At ako nakatapos, gusto ko mag-around the world. Naku, hindi mo na ma-enjoy yung iyong life. Sa kakaikot na lang, no? Na-stress ka na sa kakaikot, pero hindi mo pa rin maikot ang buong mundo. Ganun kalawak po ang universe. All of this is come from nothing. So, Isaiah chapter 45 verse 12, ang lahat daw ng ito na nakikita mong maganda sa universe ay nagmula sa nothing. Nagmula sa wala. At pinorm ng Panginoon hanggang sa ito ay from nothing to something. No? Nagkaroon na. Kaya meron na nakikita ka ngayon kung bakit
magmula sa kapangitan mo, ngayon ay ba? Na gano'n umayos na dahil no, kapaganda. Pakibasa Isaiah 43, 45 verse 12. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati ang mga taong do'y tumatahan, naging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Okay. So siya ang may kapangyarihan sa araw at sa bituin. Kaya nga, no, naaalala niyo yung si Peter, no, na lumalakad siya sa tubig. Ang sabi ni Peter, gusto ko rin lumakad sa iyo. Yun, so, nung lumalakad na siya, at biglang nahulog siya, no, nalulunod siya sa dagat, ang sabi ng Panginoon, kasi ikaw ay tumitingin sa kapaligiran, no? Hindi ka nakapokus sa Kanya, kaya ikaw ay nahuhulog. Nalubog. So, yung ang ating Panginoon din, di ba nagkaroon ng bagyo o unos. Pero ano sabi niya? Pinapigil niya, no? Tumigil ka, ulan o bagyo. So, siya yung may kapangyarihan papigilan ang lahat ng ito. Dahil siya yung lumikha nito. No? So kapag, naalala niyo, kapag kayo yung may creation ng isang bagay, no? Meron kayong, siguro, sa mga magagaling lumikha, no? Yung mga robot, no? Sila lang doon nagkakayahan magpatigil ng pagpigil ng paglalakad o pag-work nito, no? So, ganun din ang ating Panginoon. So, anytime, no? Anytime, kaya niyang gawin kasi siya yung may likya sa'yo. Kaya niyang paunlarin ka kung nais niya. Pero kaya niya din kuhanin ang buhay mo dahil siya yung may likha nito. No? Kaya niyang bigyan ka ng mas mahabang buhay. Kaya niyang paikliin ang iyong buhay. Kasi bakit? Siya yung may lalang sa'yo. Siya yung may created ng heaven and earth. Sakot ka doon sa heaven and earth. No? Pamputong araw nga tayo nung nilikha ng Panginoon, di ba? Bakit? Bakit pamputong araw tayo? Ang 6. So yung 7th day, ito na yung Sunday na kung saan siya na ay nag-rest. Na kung saan gusto niya man makita yung kanyang mga nilikha. Gusto niya makita na, wow, ito ba yung nilikha kong si Trixie? Ganito na ba yung kaganda? No? Enjoy, no? So, ganito na ba yung nilikha ko na dati hubad-hubad? Dati hubad-hubad, walang pero, grabe pala mag-worship sa akin. Kaya ang araw ng linggo, no? Ang araw ng linggo ay para kanino? Kay Lord. Para hanapin yung mga true worshiper niya. Kaya napaka-special na araw sa Panginoon. No, hindi natin siya nakikita, pero yung faith natin, no? Alam natin ang Panginoon ay nandito, ang presence ng ating Panginoon nandito. Kung bakit pumaparito tayo, kasi kailangan, nandoon yung willingness natin, yung joy natin, para paglingkuran ng ating Panginoon sa kabila ng kanyang mga creation sa mundong ito. No? So, wala ni isang question na dapat natin hindi ma-answer doon sa Genesis. Ako din dati, nung hindi pa ako Christian, no? Ako din nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ko alam yung Biblia. Ang alam ko lang sa Biblia, libro. Wala nang papakilala sa akin kung ano yung Biblia. So, ang alam ko, minsan, bata pa ako, nagtatanong ako, saan kayo nanggaling tong puno, no? Basta na lang sumibol siguro dito. So, kayo nagmula yung dagat. Sa akin nagmula yung nanay ko, yung tatay ko. No? Marami tayong question, no? So, ngayon na naging Kristiyano ka, malinaw na sa atin na, may Diyos pala na lumikha sa atin. May Diyos pala na pinagmula ng lahat ng ito. No? Na sinimulan niya mula sa liwanag hanggang sa tao. At ngayon ay sirang sila sa Eva. At doon sa, after ng creation, pang-5 araw, ano ang nilikha? Pang-5 araw? Pakibasa, Genesis pa rin. Chapter 1, verse... Doon sa in-stop mo, sa pang-4th day. Hanapin
sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. At magkaroon din ng mga ibon sa iyong papawid. Okay. So nilikha ng Panginoon sa tubig yung maraming buhay. Pero may nagsasabi, wala na raw isda, wala nang nahuhuli. Wala nang mga ibon. Diba? Anong nangyayari doon? Mga endangered na. Kasi bakit? Inubos na. Pero, hindi mo mauubos to. Kasi, i-prepare ng Panginoon ito ayon sa kakayahan ng tao. So, bakit nangyayari na naubos? Bakit sinasabi nilang wala na? Kasi, ang sabi nga ng Panginoon, you don't have because you don't ask. Kung bakit hindi mo nakuha to, because hindi ka humihingi sa Panginoon. Kung bakit wala ng isda, yung mga nakikita doon, hindi hinihingi sa Panginoon, no? Kundi nagkakaroon ng selfishness. Gusto nilang umani ng maraming isda, pero hindi ibibigay sa ng Panginoon. Diba? Kasi meron din siyang pinaglalaanan dito. Hindi lang ikaw. Ang sarili mo lang yung gusto mo. Kaya yung iba, maraming nakalaan. Pero mo sa isang isda, ilan ang minute siguro ang ipinapanganak, tapos mauubos. No? Maging mga ibon sa impapawid, hindi yan mauubos. Pero bakit nawawala? Kasi dahil kasamaan na ng tao. So, nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay para maging ina sa atin. Para maging sapat para sa atin. Pero dahil na rin sa kagawaran ng tao, kaya nawawala ang lahat. Lumilipat sa iba. No? Nag-transfer na sa ibang country para doon sila mamuhay ng sagana. So bakit tayo walang layon? No? Bakit doon meron? Okay. So, gaya ni Mary, no? Si Mary, ginamit para maging kasangkapan ng ating Panginoon para isilang siya sa mundong ito. So, yung iba, hindi alam, no? Ano ibig sabihin kay Mary? Si Mary daw ay Diyos. Papayag kayo doon? Si Mary ay Diyos? Sino ang ayaw pumayag? Taas yung kamay niyo kapag naniwala kayo si Mary ay Diyos. So, tama kayo, no? Isa lang ang Diyos. Pero tatlong person. Father God, Jesus, and Holy Spirit. Si Mary ay hindi Diyos, kundi siya ay kabilang sa mga Hudyo, kabilang sa mga taong makasalanan. Pero napakaswerte niya. Bakit? Kasi siya ay obedience woman. Siya ay masunurin. No? Kahit na sa kabila ng kanyang mangyayari sa kanyang buhay, sa kabila ng pwede siyang mamatay. Kasi nung time na yun, ang mga babae, kapag nagbuntis ng walang ama, babartuhin hanggang mamatay. So sa kabila ng ganun ang dadanasin ni Mary, willing siya isakripisyo ang kanyang buhay para may sakataparan ang pagsilang sa Panginoon. No? Nagtiwala siya sa Panginoon. Okay lang, kahit nag-chismis ako. Nagtiwala pa rin ako sa Panginoon para may sakataparan ang Diyos. So malaki yung ginampanan ni Mary. Kaya yung iba, gano'n na lang sila ka-worship kay Mary. Pero hindi dapat yun ang worship, kundi ang ating Panginoon. Kundi siya yung may likha ng lahat. So isinilang siya, no? Maging tao siya. Bakit? Para sa ikaliligtas ng lahat. Dahil kung hindi siya naging tao, no? Hindi siya naging tao. Kaya ba niya? Kaya bang masave tayo lahat? Kaya. Kaya kasi Diyos siya, no? Pwede niyang gawin instant. Instant na ligtas ka. Siya nga yung lumikha sa iyo, di ba? Kaya ka rin niya i-save. Pero bakit kailangan niyang may sa katuparan na siya ay isilang sa mundong ito? Ano purpose kung bakit siya naging tao sa mundong ito? Para? Para? Ano purpose para maging tao ang Diyos? Yes, no? Para ipakita na siya ay Diyos, na
humble. Para ipakita, no, sa mga tao na siya ay Diyos, pero hindi niya pinili maging instant ka. Hindi niya pinili para gamitin yung kanyang power para sa kaliligtas mo. Pero kaya niyong gawin niyo. Pero, ang ginawa niya, ipinakita niya mula sa generation na siya man ay God of God, Lord of Lords, pero kaya niya magpakababa. Diba? Naalala niyo yung topic natin kahapon? Ano nga yung title yun? The servant. The servant of all. Kaya nga sabi niya, kung gusto niyong maging ganap, kung gusto niyong maging dakila, kailangan yung maranasan maging servant. Maglingkod sa pinakababa. No? Siya man, no? Diyos. Pero hindi siya napakasarap dito sa mundong ito. Naglalakad siya, minsan nakayapak actually. No? Wala siyang tirahan, lakad siya naglakad. No? Kaya nga sila sabi, Diyos ba yan? Parang namang walang damit, isa lang yata yung kanyang Pinersecute siya ng kanyang mga pamilya, kapitbahay, at ng lipunan hanggang sa siya ay pinatay. No? Ipinakita niya to kasi bakit? Ipinakita niya na siya ay Diyos na makapangyarihan at mapagpakumbaba. Kaya sino tayo, no? Sino tayo para magmayabang? No? So, iniligtas niya sa pamamagitan ng cross because ang kanyang dugo, no? Dugo ng isang Diyos ang kailangang mag-pay doon sa pagkakasala ng tao. Para mabuhusan ng dugo ang kasalanan ng tao at ito ay malinis. Ito lang ang makakapaglinis. Sa time ng Hudyo, no? Yung panahon ng mga Hudyo, ang law nila ay ang maglilinis ng kasalanan, no? Ay ang kamatayan, no? Ang kamatayan. So, ang ating Panginoon ay isinilang para magbayad sa kasalanan ng kanyang mga minamahal. So, John 3:16, di ba? Doon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya malinaw po, no, na ang nagiging wrong view tayo dahil sa pagkilala natin, pakikinig lang kung sino-sino magsabi. No? Kung ano-ano yung mga tinagisnan. Pero ang sabi ng Panginoon, no, gumising na kayo sa mali ninyong paniniwala, kundi mag-iba na kayo ng landas. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang ating paniniwalaan. Hindi si Mary ang mga kapagligtas sa atin. Hindi si Mary ang magbibigay ng napipunan ng grasya. Hindi yun. Kundi si Mary ay ginamit lang para maging kasangkapan ng Diyos. So, ang ating Diyos pa rin na si Jesus, siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng salvation, ng biyaya, ng above, provision, ang ating Panginoon, hindi ang sino mang mga sinasamba. No? Kaya nga, ang Genesis ang nagpapatunay na huwag mong sambahin sino man, kundi ang sambahin mo, ang naglalang sa iyo. Sino yun? Ang iisang Diyos na may tatlong person. God Father, Son, and Holy Spirit. Sila yung lumikha ng from the beginning, God created the heaven and earth. So, malinaw po ba? Malinaw po ba yan? So, paano natin ito i-apply sa ating mga sarili? Study the Bible, no? So, napakalaga yung Biblia. Pag ikaw ay Kristiyano ka, dapat meron kayong Biblia. Dapat ito yung inyong dala-dala. Kasi ito yung magpapatunay sa lahat ng mga questions mo. Ito yung magpapatunay sa anumang mga argument, no? Ano man yung mga hindi naiintindihan ng iba, dito ka kukuha ng kaalaman mo sa Biblia. Yun yung nag-reveal kung sino ang ating Panginoon. Kung ano yung ginawa niya at kung ano yung mga meron sa Kanya, no? So, pangalawa, create your question. So, ngayon, meron ba kayong mga tanong na hindi niyo pa masagot hanggang ngayon? Kaya nga kahapon, sabi ni tanong sa akin na baptism pa lang tawag doon sa maganda yun kasi si Joshua ay
bago siyang nilalang, bagong Christian. So marami siyang questions, no? Yun nga lang, no? Baptism talaga ang tawag. Pero huwag mo na itanong sa akin kasi kay Lord na lang pag pumunta ka ng Lord. Huwag mo na itanong. Hindi ko masagot eh. So, mag-create kayo ng question. Kung ano bang meron na, bakit may ganito, may ganyan, may ganun. No? Pag hindi ko nasagot, basahin niyo sa Biblia. Nandoon lahat yun. Pangatlo, do not believe in the world. Bakit walang world? So, hindi mo maintindihan. So, huwag kang maniwala daw sa mundo, sa mga usap-usapan sa mundo. Kundi kanino ka lang maniniwala? Sa Panginoon. So, malinaw na ba sa mga bagong Christians ngayon? Malinaw na ba kung paano kayo nilalang? So, pinapatunayan na bago kang baptize, bago kang anak ng Diyos. Pag bago kang anak ng Diyos, alam mo na kung paano tayo enter sa kingdom ng Panginoon. Bakit ka nandun? Sabihin mo, extranghero ko, kanino ba ito? No? Bago kang enter ng lugar na yun, sino ba may-ari nito, no? Naturing ang anak ng Diyos, pero hindi alam kung saan ba talaga siya. Saan siya naroroon. No? So malinaw po na ang ating Diyos, ang may-ari ng sanglibutan ito at pagkalikha. So dahil sa disobedience ng tao, naging masama ang mundo at ngayon ay napalayas na ang ating Diyos dahil kinonquer na ito ni Satanas. At later on sa Revelation, ano mangyayari sa heaven and earth? Ha? Bababa? So sa second coming ng Panginoon, ang heaven and earth ay bupunawin, no? Maglalaho ang heaven and earth at bababa yung bagong heaven and earth. Bago na. At ito ay bago ng kingdom. At itong kingdom na old, no? Ang heaven and earth na ngayon na inaapakan natin, dudurugin ko. Bakit? Pinamkan nga ni Satanas. Kaya babaguhin na ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Naniniwala kayo doon? Kung ay naniwala sa Revelation, basahin niyo. Pagdating ng ating Panginoon, wala na itong bago, itong nilalang old earth, old heaven. No? Kasi bakit? Nandito sa mundong ito yung pag-iyak, sakit, dalamhati. No? Nandito, bakit? Ito na yung namayani si Satan na. Si Satan na binibigyan lagi kayo, no? Ng pagsubok. Pero ang nilikha ng Panginoon ay kagandahan, no? Masaya, si Eva at si Adan, nung hindi pa nag-disobey, anong buhay meron sila? Lahat sakop ang kanilang, anong meron sa kanila. No? Kainin mo ang lahat ng meron. Lahat ng provision ng Panginoon. Ano siya? Sakop sila. Pero nung sila ay nag-disobey, nung hindi sila sumunod, anong nangyari? Pinalaya sila ng Panginoon doon sa Garden of Eden hanggang sila ay naghirap na. At simula nung kanilang paghihirap at simula na yung sin na dumadaloy na hanggang sa ngayon. So malinaw na po yun. So, sa ating pagtatapos, basahin natin yung conclusion. Ipinatawag ang Genesis Okay. So, itinatag daw ng ang Genesis, no, isinulat, no, para sa hierarkiya ng ating Panginoon dito sa lupa. Hierarkiya ng Panginoon dito sa lupa. No? Ang sangkatauhan ay banal. Tangwakas na layunin na ang buong lupa ay dapat maging templo ng Diyos. No? Dapat ang buong lupa ay maging templo ng Diyos. Pero anong nangyari? Yun nga, no? Inangkam na ni Satanas dahil sa kagusto na rin ng tao yung pag-disobey. So dapat maging templo ng Diyos na lugar ang kanyang presensya na dapat ipakita sa kanyang kaluwalhatian. So, paano mangyayari yun sa lupa? Paano mangyayari yung kaluwalhatian ng Panginoon mangyari dito sa lupa? Sa second coming, wala na ba ngayon? Before coming?
So, ngayon, sa pamamagitan ng kanyang bagong nilalang, bagong mga anak ng Diyos, kayo na mga bagong baptized, no? Dapat makita daw ang kaluwalhatian ng Panginoon dito sa lupa. No? Dapat hindi na masiseparate na tayo sa world. Dapat kung anong makasalanang mundo meron ka ngayon, dahil binaptize ka na ng Panginoon, namatay ka na sa dati mong pagkatao, at nabuhay ka na bilang bagong nilalang at sumusunod ka na sa Diyos ngayon, dapat ikaw ay makikita na ang presensya ng Panginoon sa iyo dito sa lupa. Kaya ba yun? Kaya ba yun? Parang walang sumasagot, no? Kaya yan. Pero kaya bang itakwil ang ML? Yan ang sinasabi ko eh. Paano mangyayari ang kaluwalhatian ng Panginoon dito sa lupa sa mga Kristiyano kung hindi nyo kayang itakwil yung mga old self nyo? No? Kayo ay bagong nilalang na. So dapat makikita na ang presensya ng Panginoon dito sa lupa sa mga bagong nilalang. No? So, you decide, brother and sisters, no? Kailangan na yun ang nais ng Panginoon. Makita ang kanyang presensya dito sa mundong ito. Kaya nga tayo ay ibinilang sa kanyang mga anak. Malinaw po ba yun? Amen. Magsitayo tayo at nalangin. Yes, Jesus, hallelujah, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O God. Dinadakila ka namin, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga itinuro mo, Panginoon, sa mga inspiring, Panginoon, na kasagutan, Panginoon, na kung saan ikaw nga ugad ang aming Diyos na dapat sambahin at kilalanin, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang likha ng langit at lupa, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kung paano kami, Panginoon, na namumuhay, Panginoon, ngayon na ayon sa iyo, God. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na turuan mo po kami, Panginoon. I-motivate mo, Panginoon, bawat anak na narito, Panginoon, na magisnan nila, Panginoon, at natutunan nila, Panginoon, sundin ka, at isabuhay, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa kabila ng mga tukso ni Satan, Panginoon, sa mundo nito. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na mahumaling, Panginoon, sa mga makamundong bagay, kundi, Panginoon, mahumaling po, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga anak mo na narito, Lord God. Maging wala dito, hinihiling ko po ang patuloy mong conviction, Panginoon. Patuloy mong pag-iingat, patuloy na pagpapaalala sa kanila, Panginoon. Na ikaw ang Diyos, Panginoon, na may lalang sa mundong ito, God. Na may kakayahan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, God, sa mga itinuro mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa pag-uhipon ng bawat isa, Panginoon, ay madalo nila, Panginoon, ang kaligayahan, Panginoon, na pinagkaloob mo naroon ngayong umaga nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ang aming mga kapasuran, hiniling ko po ang patuloy mong pag-iingat kay Pasutang. Tuloy mo po siya, Panginoon, na mag-open na po ang boundary, Panginoon, ng Pilipinas, ugat, at sila nang makauwi na po siya, ugat, at maayos na po niya, Panginoon, ang kanyang mga mission sa ministry nito. Si Pastor Love, na may sakataparan, Panginoon, ng pag-uwi na, Panginoon, sa lugar na ito, ugat, sa bakabong mga missionary, Panginoon. Patuloy niya po i-bless, Panginoon, ang aming mga tumutulong po sa ministry nito, Panginoon, si Pastor David, Panginoon, at si Pastor Luke, Panginoon, si Pastor Noam, Panginoon, si Mother Sophie, Panginoon, hiniling ko po ang patuloy mong pag-iingat sa kanyang buhay, O God. At sa lahat pa po, Panginoon, ang hindi ko nabanggit, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon, hiniling ko po ang iyong protection sa kanilang buhay, God, at pagpapala sa kanilang buhay. At ganoon din po, Panginoon, sa aming buhay, God, hiniling ko po ang patuloy mong pag-iingat, pag-ingatan mo po sila. Physically, Panginoon, hindi po hayaan na magkasagot sila, Panginoon. O i-adya mo po sila sa lahat ng masama, Panginoon, lalo na po ang aming mga elders, si Ate Rosa, si Kuya Sarhing, maging ang kanyang asawa, Panginoon, si Ra, Panginoon, at si wala po po nandito, Panginoon, hiniling ko pong patuloy niyang pag-iingat sa kanilang buhay, God. At patuloy, Panginoon, na pagpapaalala sa kanilang buhay. At dinadalangin ko rin po mga kabataan ko, Panginoon, ayusin niyo po ang kanilang puso, God. Na ikaw lang ang maging sentro ng kanilang puso, Panginoon, at hindi ang mga hilig ng laman, Panginoon, kundi ang unang sambahin nila, Panginoon, na ikaw, Panginoon. At hilingin nila, Panginoon, kung ano yung mga nais nila, Panginoon, sa kanilang buhay. At hindi, Panginoon, ang mga sinususunod sa kanilang buhay, God. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo pang ministry ito.
ang ating nasulat ng lugar ito, Panginoon. Ikaw po ang maging sentro, Panginoon. Ang pangalang Jesus, wala daw siyang maging pundasyon namin sa ministry ito, O God. Maging ang iyong presensya, ang aming maging presensya, Panginoon. At patuloy na po ito ng libo-libo ng inhel. Lord, hinihiling ko rin po ang pagnabay lang sa aking buhay, God. Bigyan mo po ako ng strength, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, na patuloy ko po. Magagtanan ako po ituloy bilang sa iyong lingkod, God. At pinadalangin ko rin po ang patuloy na protection sa aking anak, Panginoon. Wisdom, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na provision sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Ngayon, umawit tayo. Ito natin yung all the